worldbank.org. Yan. So sabi dito, growth is likely to remain robust in the Philippines and be among the fastest in the region despite global slowdown and increased trade policy uncertainty. Thanks to strong domestic demand underpinned by stable inflation and monetary policy easing, sustained public investment despite ongoing fiscal consolidation and the effects of recent investment policy reforms, which could boost private investment. Over the medium and long term, the government is committed to making large investments in both human and physical capital to boost inclusive growth, sustainably financing its inclusive growth ambitions and achieving the medium-term fiscal targets will require accelerating revenue mobilization efforts. However, recently passed tax policy reforms that broaden the tax base will contribute to a marginal increase in tax revenue in 2025. So, yan po mga kaibigan, no? Yan. So, yan po mga kaibigan, 1.2 million households in the Philippines have benefited from small-scale community infrastructure sub-projects such as water systems, school building, daycare center, healthcare, roads, and bridges. Yan. So, mga kaibigan, isa po ang Pilipinas sa maganda po ang ekonomiya, no? Alam nyo kayo mga DDS, ang problema sa inyo, Pilipino kayo pero hindi kayo bilib sa bansa ninyo. Yan ang pagkakaiba natin. Kasi ako, Pilipino ako, pro-government, pro-Marcos, bilib ako sa bansa ako. Bilib ako sa Pilipinas. Ang pagkakaiba natin mga DDS, kayo wala kayong bilib sa Pilipinas. Kasi yung inyong presidente ng impyerno na si Sara Duterte, walang bilib sa Pilipinas. Siya mismo nagsabi, nasa South Korea siya, na marami siyang bansang napuntahan, at sa mga bansang napuntahan niya, nakita daw niya na wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. Minusra pa niya, wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. Ganon siya, kawalang hiya. Ganon niya minaliit ang Pilipinas. Kaya yun ang pagkakaiba natin. Kasi ako, Pilipino, pro-Marcos, bilib ako sa Pilipinas. Diba? Kaya kayo, sasabihin yung, ay, maganda ekonomiya. Para sa inyo pangit. Kasi DDS kayo. Kasi mga bugok kayo. Mga bugok. Wala kayo mga utak. Ang utak nyo, kurtang-kurta na kasi mga budol kayo. At kayo ay mga tinatawag na kulto. Kung ano lang sabihin ng inyong presidente ng impyerno, yun lang pinapaniwalaan nyo. Kahit fake news ang sinasabi ng presidente nyo, presidente ng impyerno, ay pinapaniwalaan nyo dahil kayo ay mga kulto. Yun ang pagkakaiba natin, mga DDS. Kasi ako, pro-Philippines, pro-Marcos. Mahal ko ang bansa ko. Kita mo naman yung tinatanong, are you pro-China or pro-Philippines? Hindi niya nasagot ng diretso. Anong sabi niya? I'm not pro any country at all. My God. Pilipino siya. Vice President of the Philippines. Kayang-kaya mo sanang sabihin na I'm pro-Philippines. Bakit hindi niya nasabi? Kasi, pag sinabi niyang I'm pro-Philippines, magtatampo si Xi Jinping. Baka mamaya, tanggalin na yung mga pera, yung mga suporta sa kanila. Baka mamaya hindi na sila bigyan. So hindi niya pwedeng sabihin I'm pro-Philippines. At the same time, hindi rin niya pwedeng sabihin I'm pro-China. Kasi Vice President siya ng Pilipinas, tapos sasabihin niya I'm pro-China. So ang nangyari, sinabi na lang niya I'm not pro any country at all. Playing safe. Hindi daw siya pro-Philippines, hindi raw siya pro-China. I'm not pro any country at all. Ganon pa rin yun. Ganon pa rin yun. Pro-China ka pa rin. Bakit? Pilipino ka. Dapat mabilis mo lang masabi na I'm pro-Philippines.
Anytime dapat mabilis mong mabigkas, I'm pro-Philippines. Kasi Pilipino ka eh. The fact na hindi mo kayang bigkasin yung salitang I'm pro-Philippines, ibig sabihin, pro-China ka talaga. Diba? Pro-China ka talaga. Kaya nga walang hiya ka eh. Kasi pro-China ka eh. Oh. Diba? Yun lang yun. Yan. Sandali ang sabi ni ano, ano sabi nito? Paano daw mapalago ang agriculture? Napalago na nga ni PBBM ang agriculture. Nagtatanong ka pa, bugok ka ba? Sabi niya, paano daw mapapalago ang agriculture kung puro daw buhaya? Bugok ka pala eh. Napalago na nga ni PBBM ang agriculture eh. Kaya nga ang daming harvest ng palay. Kaya nga, di ba, pinag-utos si PBBM, stop, walang magi-import. 6 na buwan, walang magi-import, stop. Kita mo, ngayon lang ulit nangyari sa Pilipinas na walang magi-import, stop. Kasi nga, grabe ang daming production ng palay. Bakit dumami ang production ng palay? Dahil yan sa effort ng ating Pangulo, napalago niya, napaganda niya ang sistema ng agrikultura at napaayos niya ang lahat ng mga korupsyon sa agriculture. At yung mga rice cartel, yung mga cartel, no, yung mga nag-hoard ng mga bigas, wala na yan. Yan ay winasak lahat ni PBBM at ni SMR. Nakita nyo, may 20 pesos na bigas. Nakita nyo, pinatigil ni PBBM ang importation. 6 months. My God, hindi nagawa ni Duterte yan. Sa panahon ni Duterte, illegalize lahat ng mga importation, ng mga illegalize lahat. Yun ang ginawa. Wala na, ang mga magsasaka natin, wala na. Hindi na nagtatanim. Dahil, binibili lang ng 7 pesos, 11 pesos yung kanilang mga bigas dahil puro import. At wala nang nagtatanim. Hindi na kayang pakainin ang bayan. Kaya puro na lang, import. Yan ang nangyari sa panahon ni Duterte. Pero nung pagpasok ni PBBM, inayos niya ang agriculture at ang Department of Agrarian Reform. Diba? Kita mo, tuloy-tuloy ang pamimigay ng land titles. Just lately, nung isang araw, nandun kami sa Pampanga at namigay ng land titles. Anong sabi ng mga na-interview namin? Ay, ang tagal-tagal na nilang hinintay. Yung iba, 33 years na naghihintay. Wala daw land titles. Pero pagpasok ni PBBM, si PBBM lang ang nakagawa nito. Diba? Ang galing ng Pangulo namin. Hindi yan kaya ng Pangulo nyo. Kasi Pangulo nyo, inutil. Diba? Bukod sa bugok, inutil pa. Bugok naman talaga 7 years na high school. Inamin niya, na 7 years in high school siya. Bugok. Bugok yung Pangulo nyo, yung nasa dahig. Bugok yun. Kung hindi ba naman siya bugok, makukulong ba siya sa dahig? Ay, naku, bugok yun.
Ang sabi ng isa? Dali. Ito na. Sandali. Tignan natin Okay. Okay, ito yun. Okay. Ito yun. Handog ng Pangulo, financial assistance to farm leaders and distribution of land titles, no? Ito po ay sa Pampanga, no? Dali, tignan natin kung saan siya sa Pampanga. Okay. Sa Pampanga. Okay. Dito pala sa YouTube yan. Okay. Pampanga. San Fernando, Pampanga. Sa, Giao Convention Center. Yan. Giao Convention Center. Yan. Yan. Yan, dyan po kami, yan, kakaumpisa lang yan, wala pa yung mga tao, no? Ayan na natin. Yan. Lahat ni Duterte, ang pera ng taong bayan. Yan, yan. Yan, Dali. Si BBM ang maging Pangulo sa next 2031 ba? Grabe, no? Ang laki na, ang bigat-bigat ng balikat niyan, of course. Pero huwag kayong mag-alala, tutulungan natin kayong mapagaan. Samahan niyo kami dito ngayon. Mga kaibigan, meron kasi kami na interview na ang sabi ng mga taga Pampanga na interview namin doon, dala-dala nila yung titulo ng lupa. Ang gusto daw nila ay maging Pangulo si PBBM hanggang 2031. Take note, hanggang 2031 gusto daw nila ang Pangulo ay si PBBM kasi marami daw nagagawa. Diba? Mga kaibigan, mahal na mahal ng taong bayan si PBBM. Diba? Wala kayo dyan. Okay. Siya ng mga Pilipino na magtanakaw, wala siya magagawa. Dahil ayaw niya Ito yan, ang trial. Magnanakaw ang Vice Presidente. Hanggat hindi siya umaharap sa trial, mananatili yan sa puso isipan ng mga Pilipino na magtanakaw siya. Diba? Dali. Sabi ni Josh Kyle C, nagtataka ako sa mga DDS na yan. Ano ba napakain ng mga Duterte sa kanila? Halos ialay na nila ang buhay nila. Ngayon, may naitulong ba sa kanila si Sara? Ano po kasi yan Josh? Kulto. Ganyan po kasi ang kulto, no? Blind following, no? Blind following po, ganyan po kasi talaga ang mga kulto na kahit na walang nai-offer na maganda sa kanila, kahit walang nagagawang maganda sa kanila, kahit alam nila na mali,
wala pong question. Talagang sasambahin nila yan. Kulto po, kulto. Yan po ang tinatawag na kulto, no? Kulto po kasi ang mga DDS. Sa totoo lang, no? Wala po sila sa wala po sila sa yung sound mind, wala po. Wala sila sa tamang pag-iisip. Kulto po kasi sila, no? Na kung ano yung sabihin ng kanilang mga